Okay guys, third day. So, nandito ulit ako. And as usual, late na naman. And, nonetheless, tuloy lang sa adventure. Let's go! Alright guys and gals, yep, once again, si Tatsu ulit ako. And right now, right this day, and ngayon ang panel ni Gino Son. So, abangan ko yan, and that's around 2 o'clock. So, I'd like to hear kung ano masasabi niya about dun sa kanyang panel. This is cosplay for Bacchus, I think. Yep, kung tama ako, ganun ang yun ang kanyang topic. So later on, papasok ako sa isang hall kung saan siya magpapanel. And hopefully, hindi pagbawalan ng camera. And another hopefully, sana makapag-selfie ako with Jin. And I miss her, totoo lang. So nakasalamuha ako siya mga ilang beses din naman sa Pilipinas. And hopefully, makasalamuha ako rin siya ngayon. Anyways, abangan natin yun. Let's go! Okay guys and gals, so mahaba-haba pa naman ang oras. So I think, kailangan muna maglakad-lakad para ma-refresh lang muna ang katawan ko dahil sobrang init kanina on the way here. Lalo dun sa Patawid. At, well, as usual, ito yung third floor ng I think papunta ito ng, yep, ito yung papunta ng South Hall. And, yep, mas konti ang tao dito, kaya medyo malamig-lamig. Hindi naman siya ganun ka-congested. So, yep, may mga cosplayer dito na naglo-loiter lang, mga nakaupo lang. And I think ito ang the best lugar para umupo na muna. Kasi sa ilang lugar, bawal umupo. And I guess, mimit ko muna yung mga friends ko. Hopefully, nandun sila. At sana, andun sila sa same spot kung saan ko sila iniwan nung day 1. And yep, hopefully, I would see them again. Look at these cosplayers. Andito sila ngayon. Yep. At maraming tao. Alrighty. Sige. Silipin na muna natin ng South Hall. Let's go. Let's go. Okay guys and girls. Nandito ulit ako ngayon sa South Hall. Third day. Oops, teka. Iwas na ako. And ito nga ngayon ang itsura ng South Hall lobby. And yep, it's crowded. So, mas buka pa itong cosplay gathering site. And that EV behind me, I guess yan si Andrew. Unless kung lapitan ko, tanungin. Gusto ko lang i-confirm kung siya ngayon. Dahil no first day, yeah, first day, siya yan. And hopefully, siya nga yan talaga. And sana lang kasama na si Isa. I could only hope. Yeah, ma-meet ko ulit sila ngayon. And sabi nga nila, they will be here for 4 days. So, yeah, let's confirm. Sana lang, siya nga yan. Ngayon nag-uumpo ka ng mga photographer sa harap niya. So, let's see kung siya nga talaga yan. Guys and gals, confirm nga. Itong EV dito, si Andrew yan. Hinawayan ako Yeah, siya nga. Sa ngayon, di lang ako makalapit dahil napakaraming photographer, naparaming gusto magpa-picture sa kanya. So, there you go. Kukunan ko siya ngayon. Yan. Video shot nga lang. Ito siya. Okay, so, pipili muna ako ng lugar kung saan ako pwedeng tumambay muna. Or should I say, tumayo dahil hindi na ako makalapit kay Andrew. Ang daming nagpapapicture.
But for now, sandali, si Unizuka yun. So yun nga, dito muna ako sa maloob na area. If not, babalik na naman ako ng merchandise hall just to check some stuff. And yep, right now dito sa kinakatuyuan ko mahangin. And hindi naman ako mag-stay dito ng matagal dahil lalakad din ako. Mamaya, mga around 2 o'clock, pupuntahan ko si Jin sa kanyang panel. Hindi ko lang alam kung may kilala pa niya ako. Pero let's see. Guys and gals, alam nyo, sa totoo lang, panay ang hanap ko for the last 2 days dun sa booth ng Toho Animation. And I learned, pinupunta ko na pala to for the last 2 days. Ito yun, yung Crunchyroll sa likod ko. Yep, sabi ko nga, may nakuha akong badge or lanyard from Toho Animation. And yep, ito pala yun, hindi ko alam. So, yeah, let's check out kung ano meron dito sa Crunchyroll. Sorry. Yeah, gusto ko i-check. And nasamahan niyo ako, tingnan natin kung anong meron. If I know, pinapromote nila yung dalawa sa mga paborito ko ngayon. Demon Slayer, and recently favorite ko yung Frieren. And yep, let's go, let's check it out. Yes, guys and gals, final battle begins. So, Kimetsu no Yaiba, and also called Demon Slayer in English. So, abangan po natin yan September 12. And kung yung mga fans dyan ng Demon Slayer, hanggat maaari, magpa-reserve na kayo ng ticket. And, of course, when the day comes, enjoy the movie. Okay, listen guys, let's explore the Infinity Castle. I may be a house husband, but let's see what kind of crew they have here. Here you go. I am the crow. Tatsu plays as a crow right now. Here you go. And that is your time. Thank you.
Okay guys and girls, masyado pa maaga para sa panel ni Jean. Pero, mabuti ng maaga at pipirmi na lang ako sa pila muna. Dahil, well, baka mamaya, maging crowded ang pila. So, mas maganda, pupunta na ako doon. Maghihintay until 2:15. So ngayon, it's already 2 o'clock na. At 50 minutes lang naman ang hintayan. So, I'm cool. It's okay. So ngayon, punta na natin kung saan man yun. Okay guys and girls, sensya na. Kailangan ko lahinaan ng boses ko dahil silence is reinforced. But finally, ito, nasa harapan ako yung mismo ni Gino Son. Ayan siya. So, hintayin na lang natin yung talk niya. I'm not sure kung makakapag-selfie kami mamaya, pero tina lang natin. Mahalaga, makinig ako sa kanyang talk. Yun lang naman. So sa ngayon, at least walang pila. Nandito lang ako and nag-aabang. So, let's see. Before that it was the hair product that was shaping your wig, but it's really the heat. Because the heat kind of reacts to the plastic of the wig fibers. That's because you're heating up because wigs are essentially plastic fibers, right? So when you heat them up, you're able to manipulate them into the shape that you want. And that is, yes. That's, Yeah, so this is why we needed gloves. yeah. Because these fibers are very hot, and then while they're hot, you can shape them even with your hands. And as they cool, they'll set to the shape that you push them into. The hair that's- products are more to finish it off. Yeah, to keep it in place. Yeah. It's not really to shape the wig. So that's something to keep in mind. Same thing, you pull them up, bottom to top, and then I'll grab fibers from 3 rows of webs vertically. So I pull them up over to the side and then fold the crimper this way. Because the reason that you get that ramen texture when you're going horizontally is because the pattern doesn't get mixed up if you just leave it like that. So with this, while it's hot, I'll also go in with the teasing comb and back comb it, and it creates so much volume. Like, if you remember that Ed Sheeran looking wig earlier? It's this one. So it's really, really puffy now. It'll hold up spiky hairstyles even without hairspray yet. So it'll just be even more malleable and more stylable once you get hair product in there. And I think if you notice the crimping motion, if you want to, I'll play it again. because I think this is super, super important. Like, notice how fast she's opening and closing the crimper. Like, I feel like what I see a lot online is like the wig stylist is like holding it there for like a second, which doesn't seem like a long time, but it's long enough that it's leaving a very deep indent into the plastic fiber. So once it has that indent, it's hard to remove it, which results in the ramen noodle hair. So it's important to go really fast at a high heat and brush as you go. And that's how you prevent the noodle texture. Yeah, and take small chunks so that in a way where when they lay back down, they're not gonna line up and show that zigzag pattern from the crimper. Yes.
Alrighty, so Pops, mga friends, andito ngayon si Jean Hoson and from Philippines straight to California and here in Los Angeles. So Jean, so kumusta naman ang ating ang experience natin sa LA? Sobrang saya. Ah. Masayahan talaga yung mga tao dito. Tapos, masaya na they're chatty. Na parang, hindi sila nahihiya makipag-usap. So, yun talaga yung na-enjoy ko dito. And whenever I go to American cons, yun yung favorite ko talaga. That's nice, that's nice. So, anong masasabi natin sa cosplay scene dito sa Los Angeles? Anong masasabi natin sa mga cosplayers na nakasalumuhan natin? Marami pa rin dito nag-DIY ng costumes, kaya nakakatuwa makita. Parang may kita mo talaga yung creativity, tapos parang unique yung mga character Okay. selections nila. Alright. So, any advice nga pala sa mga cosplayers aspiring and already cosplaying sa Philippines? Just keep doing it and keep learning. Be humble and enjoy yourself. And any shoutouts you want to make here? Wala naman, sa lahat na lang ng mga Pinoy cosplayers. Enjoy nyo lang din. And let's celebrate cosplay back at the Philippines then. Ikaw, kailan ka uwi? Ay, nako, umuwi na ako last year. Ay, ganun. Oo, gusto ko nga sana umuwi ulit. Pero hindi ko pa sure kung kailan. And I could only hope na pag uwi ko, merong cosplay event and sana nandun ka. Sana. Sana nandun ka kasi I'd love to see you again in whatever character you'll make. And by the way, nga pala, I'd like to take this opportunity because this is for my fiance. I'd like to i-shout out mo lang siya and her name is Ina. So please do. Hi, Ina. Hope to meet you next time. Bye. Alrighty, so mga paps, ladies and gents, Jean Hoson nga pala, straight from the Philippines to Los Angeles. And as always, be inspired, and Jean loves you all. Okay guys and gals, finally natapos na rin ang panel ni Jean Hoson. So, hindi ko alam, grabe, ganun siyang ka-humble, ganun siyang ka-approachable. So, hindi ko inaasahan to. Kaya, sabi ko nga, back then, nung nalaman kong pupunta pala si Jean Hoson dito, talagang pinaghandaan ko. So, sabi ko nga, first day pa lang, buwang-bibig ko na siya. So, nung nalaman ko, third day, magpapanel siya, ito na yon. So, yep. And, Jean, you will receive the biggest shout-out from my vlog. So, Jean, thank you very much dahil pinaunlakan mo ako. And salamat nga pala sa advices. And salamat nga pala sa panel with Sarah dahil sa totoo lang, marami akong gusto matutunan pa. Like pananahi. Actually, dun ako hindi pa magaling. So, thank you, Jean. And hopefully, makabalik ka ulit dito sa LA and some other cons. I could only hope and I could only pray for that. So, Jean, saludo sa'yo.
Okay guys and girls, finally, natapos na rin ang panel ni Jean. So ngayon, ang problema ko na lang, sana ako kakain. Always yun naman yung problema ko eh. Pero, tingnan natin. Hindi ko sure kung makikita ko ulit yung mga food cart or so yung mga Latino food cart na nagtitinda ng hotdog. So, ngayon, babalik muna ako ng South Hall. And from there, siguro, hahanapin ko na muna ang aking mga kaibigan na hanggang ngayon, or mula kahapon, hindi ko pa namimit. Naka-receive lang ako ng text na baka magbe-break daw sila pero hindi ko alam kung saan. So, wala, ang daming tao rito. Oh, sorry. Oh, nako. Sumisikip, unti-unti. Sumisikip. So, kailangan kong umiwas. Okay. Ayun. Napunta rin sa maluwag na area. Okay. At medyo congested na naman yung harap ko. Okay. Sige. From here, stop ko muna yung recording ko. And para naman wala akong masagabal. Saglit lang po. Okay guys and girls, finally nakita kami. Ayun, si Isa. At si Drew yung naka-EV ngayon. And well, finally, sa dinabi-dabi ng ikot ko dito sa South Hall, nandito lang pala sila sa isang sulok. And si Mike nga pala wala rito kasi kumakain siya somewhere. Maybe ako kakain din later on. And nga pala, mamaya nga 8:30, cosplay masquerade. So, mamaya sa pick-up hall. And I guess, sulitin ko na itong araw na to. Mamaya 8:30 yun. So, siguro papagabi na ako dito. Papagabi. Para ma-witness ko ang cosplay masquerade mamaya. And narinig ko din nga pala later, si Jean Hosol sasali din sa cosplay masquerade. So, may possibility na ma-meet ko siya ulit later. And right now, kasama ko ang mga kaibigan ko nandito. Ayan, dalawa sila. And some other friends din. Narito. Of course, later on, cosplay masquerade. So, abangan natin po yan mamaya. And, grabe. Kakalakad ko, nakagutom. Kaya, siguro kakain muna ako. O nga pala, siguro, habang naghihintay tayo, dapat makapanayan natin itong nasa loob eh. So, para sa mga curious nga pala, itong nasa loob nga pala si Andrew. Hindi ko inaasahan, mag-i-EV siya. So, ito, hindi mo naman makita yung mukha niya, pero pwede naman natin siyang nakausapin. So, ano ang feeling ng mascot for the day? No? Anong feeling ng mascot for the day? Kakapagod. Hindi naman ba mabigat ang costume natin? Hindi naman. Okay. Pero kada lakad may titigil sa'yo for photo. Yeah. Na-imagine ko nga kasi nung isang araw nakita kita eh. So, kumusta naman ang pagkilos natin? Hindi ba mahirap or madali lang ba or what? Ang lakad lang. Lakad. Grabe. Just imagine, you're traveling from here to Los Angeles or should I say San Francisco na nakaganito. At naglalakad lang. Well anyways, Andrew, makakapagpahinga ka rin later. And hopefully nakakain ka na. Kailangan. Yeah, later on. And ewan ko kung sasali to sa masquerade pero tako pansin ito mamaya kung sakali. So yeah, there you go. And maraming pa picture pa. So mamaya ulit. Okay, guys and gals, mga paps. Finally, nakakain din. Pero, well, as always, yun ako sa budget friendly. Well, alam niyo naman, dito sa California, especially during conventions, and kahit hindi naman convention, very common. Siyempre, walang kamatayang hotdog. Siyempre, sinamahan ko na jalapeno yan. Well, jalapenos, kung hindi ka matapang, hindi para sa'yo to. But in my case, of course,
uunahin ko to. Alam nyo, para sa akin parang candy na lang to eh. Manghang. Manghang na nakaka-addict. Umiiyak pa ako. Pero well, cheers. Wow. Sama mo rin ng Coke, syempre. Wow. Well, alam mo, sa totoo lang, dati mas malapit sa convention area, or should I say, kung saan ako nakaupo. Malapit lang dati yung mga hotdog cart. Kaya lang, for some reason, nandun sila sa kabilang kalye. So, kailangan ko pa tumawid para lang bulin to. Yep. Kasi syempre, mamahalin nga ng mga pagkain sa loob. Especially dun sa Smash Burgers. Mahal din. Samantalang ito, magkano lang ang ginastos ko. Kalahati lang nun. $10 lang. Sulit na. Pwede na rin. Kung hindi ka naman, kung hindi ka pa kontento, another $10 yun. Pero nonetheless, sabi ko nga, sulit. Okay. Isang kagat para sa inyo, mga paps. Mess lang. Sayang, hindi ako nakahingi ng extra napkins. I'm not sure kung convention video ito or food video or maybe even both. Oh well, as long as nag-enjoy tayo. Yeah. Right now, it's araw na rin eh. Alas 6 na ng gabi. Pero yung araw, tingnan nyo, mataas pa. And magsisimula dubilim to dito. Mga around 8:30. Kung kailan magsisimula yung cosplay masquerade. Well, mamaya, sabi ko nga, sasaksihan natin yon. Pero right now, sabihin na natin, I am enjoying my late, or should I say very late lunch / merienda. Grabe. Isa pa. Mga ganitong pagkain na nakakamiss. Yung mga budget friendly. And if I remember, nung mga cosplay convention sa Pilipinas, inaatinan ko. Alam niyo naman ang go-to. Bauchin. But right now, ang go-to ko, Los Angeles Street Hot Dogs. With kasamang jalapeno. Wow. Nakaka-addict, maanghang. Siyempre, nakagana rin. Teka, isa pa nga. Para mga paps, ubusin ko lang to. Mamaya, maglakad-lakad ulit tayo. Okay mga paps, meron lang akong aaminin sa inyo. Akala nyo tapos na ako kumain, pero sa sobrang nabitin ako. Round 2. Yeah. Sabi mo nga, $20 nyo sulit. So, hindi na ako bumili ng Coke, hotdog na lang, additional. Hindi na rin ako nagpalagay ng jalapeno. Tama na isang jalapeno sa akin. And binili ko lang tubig. Nirefill ko lang yung aking water jug. So, yun na muna. Wala na munang soda for now. Tubig na muna tayo. Sa pang hotdog. Well, para sa bubulol pa ako. Para sa mga nagtitipid talaga. So, yep. Hotdog. All the way. So, simula sa araw na to, Los Angeles Street Hot Dogs ang aking go-to kapag may convention dito sa LACC. Ay nga pala,
Pero ako nabili kanina. Na-curious lang ako eh. Sa isang pastry shop. Yeah, pastry shop dun sa... Not really pastry shop, pastry stall na nandun sa loob ng convention center. Well, ito. Kanya smirk face. Kaya lang, ngayon na sobrang ganda niya, nakapanghinayin siyang kainin. Well anyways, kakainin ko na rin. Food naman siya after all. Pero yeah, nakakapanghinayang rin talagang kainin kasi nga ang ganda ng pagkakagawa. Okay, let's see. Ano ba bubuksan to? Ayun. Madali lang ba siyang buksan? Okay. By the way, isa itong macaroons. Hindi ko alam paano siya ginawa. Maganda eh. Smart face. Tikman natin kung masarap ba. Sorry, Anya. Perfect dessert. And it's red velvet. Para sa mga nakakaalam, ang red velvet, alam niyo na kung ano yun. Sa unang kagat mapapagamra yung chocolate, pero hindi siya chocolate. Pero yung tamis niya nandun, hindi siya masyadong matamis. Yung tamis niya sakto lang. Aminin ko sa una talaga nakakapanghinayang kainin kasi ang ganda ng pagkakagawa. Kaya lang, once na kinagat mo siya, nakaka-addict na. Yep, I know. Ayos. Okay. Balik tayo sa hotdog. Nga pala, kung meron akong additional advice na ibibigay sa inyo, na congoers, na cosplayers, ito, kapag meron kayo multiple days ng convention at lahat yun pupuntahan nyo, always remember, sa tuwing uuwi kayo, lahat ng electronics nyo na kailangan nyo, cameras, phone, i-charge nyo kaagad pag uwi hanggang sa ma-full. Huwag kayong aalis ng bahay hanggang hindi full charge ang mga electronics nyo. And with that, magdala na rin kayo ng power bank. Of course, power banks, malaking bagay yan. And syempre, power bank, you should keep that too fully charged. Dahil syempre, what if kung maubusan kayo ng battery along the way or mag-lowbat kayo, so of course, meron kayong power bank na nagliligtas sa inyong mga problema. Yep. Of course, yan ang another piece of advice para sa mga cosplayers and congoers. Yeah. Yan ang malamang alam ng mga photographers to. So yep, ngayon uubusin ko na muna itong hotdog ko. Hotdog. Kayo Well, abusin ko na muna itong aking merienda at mamaya papasok na rin ako. Alright.
Okay. Mga friends, paps. Kagaya ng sinabi ko kanina, napakaraming nangyayari dito sa Anime Expo 2025. At, well, since na malaki ang venue, asahan nyo na ganun yung mga mangyayari. Yeah, kagaya na nakita nyo kanina, dance off, and what else? If I'm correct, dun sa karaoke area, may mga kantahan pa rin nagaganap, which is most likely hanggang 11 na naman yon. And right now, okay, yan yung sila. Mga naghaharutan lang sa gilid ko. Anyways, sabi ko nga, naghihintay tayo ng cosplay masquerade. And right now, nakaupo lang ako dito sa same spot kung saan ako umupo nung day 2. And right now, well, nagsisavor lang ako ng aking pagod. And not to mention, hindi ako nagkaroon ng chance na magpababa ng kinain ko kanina. Sa ngayon wala. Chillax muna. And habang ine-enjoy ang scenery. And right now, nandito lang ako sa area kung nasan yung mga backdrop. I'm not so sure kung makakuha ako ng sarili ko sa mga backdrop na nandito. But right now, well, hinga-hinga muna, konti. Dahil kanina pa tayo galaw ng galaw. And yeah, so ngayon, chillax muna, hingang malalim. Yeah, and abang-abang ng 8:30 para sa cosplay masquerade. So, okay mga paps, finally, lumampas alas 8 na ng gabi. So, nandito pa rin ako. Dahil gusto kong malaman, and curious ako, anong itsura kapag gabi dito na merong cosplay event. So far so good. Marami pa sila. Nandito pa. Maraming nagkukuhan pa rin ng picture. And right now, obviously, hindi na mainit. Wala na yung araw. Malamig-lamig na. So, hindi na problema yung papawisan ka. So ngayon, pupunta ako ng Peacock Hall. And naabangan ko nga, kaya na sinabi ko kanina, abangan ko yung cosplay masquerade. And yep, ano ba mga makikita ko doon? Well, ayoko muna i-spoil sarili ko, pero abangan ko na lang. Okay, on the way to Peacock Hall, let's go. Guys and gals, okay, nandito ako ngayon. Malapit lang naman sa statwa ni Kobe Bryant dito sa harap ng Crypto Arena. Well, ganito ang ganito ang nightlife dito. Maliwanag and syempre, alam mo yung tipong pagod ka na, upo ka lang sa isang gilid and just enjoy the scenery lang. And right now, habang papunta ako sa Peacock Theater, ninanamnam ko lang kung ano ang meron sa kapaligiran dito. So right now, madilim na at punong-puno ng ilaw dito sa itong part ng Los Angeles. So right now, let's go. Tingnan natin kung ano ang mga eksena bago natin ma-hit yung cosplay masquerade. Let's go! Okay guys and gals, for some reason, nakapasok ako sa beer garden. Itong ebidensya. There you go. And ngayon,
Anong meron? Live bands, music, and syempre, napakaraming ilaw. Yun o. And grabe. At dito magaganap ang cosplay masquerade. So, let's see. Anong mga pwede mangyari. Pero right now, gusto ko sana mag-explore. Pero depende. Hindi ko lang alam kung makapag-explore tayo kasi napansin ko lang maraming cosplayer na pinapapasok sa loob ng hall. But, tingnan natin. Let's see. Bahala na. And right now, nagtitinta ng music ang banda. Nandun. So, paano? Sumama tayo sa loob. Guys, ito nga pala, pupunta lang ako sa dulo ng pila dahil magsisimula na po ang cosplay masquerade. So right now, mahaba ang pila, pero as usual, gaya nga ng fashion ng EX. Excuse us. Okay, may dadaan lang. Okay, tuloy tayo. Kagaya na ng fashion ng Anime Expo, mabilis lang ang linya, pero syempre, enjoy lang tayo. And right now, ito ang gusto kong part ng LA. Mailaw, may buhay, kahit gabi na, tuloy pa rin ang saya. But this time, cosplay masquerade. Yan ang dagdag pampalasa dito sa buhay, dito sa downtown. So, tingnan natin kung anong meron. Anong makikita natin sa loob. Let's go. Hindi ko alam. Pero, hindi ko na, gaya na sinabi ko nga kanina, hindi ko na-spoil ang sarili ko. Tingnan na lang natin. Sama tayo. Okay, guys and girls. Nabubulol pa. At ako'y nagtanggal na ng shades dahil gabi naman, madilim. And papakita ko ngayon kung anong itsura ng Masquerade Hall. And sa totoo lang, mukha siyang concert hall. Ito, papakita ko. I'm your MC tonight. So good to see you all. Are you all enjoying this year's expo? Beautiful. That's what I like to hear. And what's really amazing is this year we got the Peacock Theater. I mean, this place is amazing. I mean, we use this place for the Emmys, BET Awards, MTV Movie Awards. There's so many things that happen in this theater. It's so incredible that the Anime Expo is here, right here. And what's amazing is that our performers also get to perform on this stage. So they're performing in the same place as legends, and so it's going to be the best year yet. Now, before we dive into our cosplay performances tonight, I want to highlight what everyone is going to be competing for this evening. So first up, we've got Best Craftsmanship. That's going to earn a cash prize of $1,000. Best Performance is going to win $1,000. Best Beginners category, that will also win a cash prize of $1,000. Best Intermediate category will win a cash prize of $2,000. Best Masters is going to win a cash prize of $2,000. And then finally, Best in Show, that is going to win a grand prize of $5,000 tonight. Whoa! That's a lot of money. I want some of that money. But that's not all. In fact, in addition to those cash prizes, our winners are going to receive an additional gift package courtesy of our friends at Braun Makeup, which is your go-to pro makeup brand. So, pretty incredible prizes tonight. Unfortunately, I don't have to decide who wins. You don't have to decide who wins. No, in fact, the people who have to do that heart-wrenching job are the judges right here in the front row. That's right. I'm going to introduce our judges. Okay, guys and girls, mahaba-haba pa ang gabing ito. And right now, nagpe-perform pa ang Seila, ang girl group from Japan. And tapos na yung performances ng Masquerade. And sa palagay ko, hindi ko natatapusin yung gabi dahil medyo pagod na rin tayo. And right now, ito na ang conclusion ng third day ng
Anime Expo 2025. And hindi bale, may last day pa bukas, 4th day. And I guess susulitin ko na lang bukas kung ano man yung kung saan tayo na left out. And at least napanood ko yung performances dun sa Masquerade, and I think bukas ng umaga ikukwento ko kung ano yung mga nakita ko. And kasi sadly hindi ako pwedeng kumuha or mag-snapshots ng picture sa loob ng theater. Nasita kasi tayo. But at least nakapuslit ako ng isang shot, so may idea kayo kung anong itsura ng loob. And di ba ikukwento ko bukas kung ano man yung meron. And right now, nandito ako sa loob ng Anime Expo Beer Garden. And yep, that's all for 3rd day. And 4th day, here we come.